ang ganito noon, 'di ba? Tama. Yung si ano pa nga dati, yung si CNN Hero, kung naalala mo, Yes, parang oo. mga 15 years Medyo ago. matagal na nga yun mga kasama, Oo, 'no? yung mga parang aklatan na Yan. mobile Libre. classroom, yan. Oo, para nang sa gano'n alam mo na yung mga street dwellers, 'di ba, yung mga Oo. batang lansangan, at least naengganyo po sila, natututo sila na magbasa. Correct. At yung mga bata rin naman po na baka yung iba ho nasa school pa rin naman, nag-aaral pa rin pero Yeah. sa halip po na magliwaliw, maglaro, 'di ba? Yan. Mag Mag-Roblox, Oo. mag-Borbox. meron hong mga aklatan sa bangketa. Ayan, at kaugnay po niyan, makakausap po natin ang nagtatag nung Reading Club 2000, si Ginoong Hernando Espiritu Guanlao. Kaugnay po nung aklatan sa Bangketa Project. Good morning po sir, si Xander po ito, si Angel. Morning po, welcome. Good morning. Gandang araw sa inyong lahat sa istasyon ng DCXL. Opo. Sir Hernando, ano ho bang inyong nickname po? Ang tawag ng mga kabataan, Tatay Nani, Mang Nani. Ayun, Mang Si Tatay Nani. Nani. Opo. Opo, tatay, gusto nating malaman, paano po ba nag-umpisa itong Reading Club 2000 at ano po ang nagtulak po sa inyo para po ilunsad itong aklatan sa bangketa? Iyang tanong na yan, lagi na lang. At marami na rin nakakaalam na ito'y nag-umpisa nung naglagay ako ng 50 pirasong aklat sa harapan ng bahay. Mm, mm. At doon na nga dumami. At naikalat ko na sa iba-ibang probinsya ng ating bansa. No? Sa 50 piraso na pinagpasapasahang libro naming mga magkakapatid. Yun ang naging simulain ng aking aklatan dito sa bangketa ng Barangay La Paz, Makati. Opo. Kaya po, Reading Club 2000, tama ho ba? Taong 2000 nyo pa po ito sinimulan, sir? Tama po, kasi nung panahon na yon, masyado tayong paniwala sa mga dayuhan, kanya Reading Club 2000. Opo. Ano ho ba ang inyong ang inyong propesyon at bakit ganun po yung inyo pong naisip? Ako po nag-aral ng 20 taon sa paaralan. Nagtapos ako ng pagtutuos, accountancy. Consultant ako sa pagdating sa larangan ng pagtutuos, budget, bidding, auditing. So, kung ano man ang problema mo, tinalikuran ko yan dahil yung nangyayari ngayon, nagkatotoo na. Korupsyon. Correct. Opo. Opo. Mhm. Opo, Tatay Nani, ang tanong ko, sa loob po ng halos 26 years, paano nyo po napapanatiling buhay, ang proyektong aklatan po sa bangketa? Anong taong 2000 na sinimulan ko to, nagkataon na yung kahilingan ko na sa aking katawang espiritu ay sagutin. Ibig sabihin, Mm. balikan ko raw yung ginagawa ko nung bata ako na nagtitinda ako ng aklat sa bangketa. Opo. Mga libro na ginagamit ko sa eskwelahan at nahihingi ko sa mga kamag-aral ko. So, tumpak naman dahil nung nag-aral ako sa kolehiyo, 4 na taon akong nagtrabaho sa aklatan, sa aklatan. Mhm. Kanya nakalimutan ko yon dahil nakatapos ako at nakapagtrabaho ng maraming responsibilidad sa pagtatrabaho. Kanya napabayaan ko yan. Nung pala yan, yung pagtatrabaho ko, yun na yung paghahasa ng aking tatahaking landas sa huling mga sandali hanggang ngayon. Opo. Binabanggit niyo po kanina na yung mga aklat po na kumbaga po dati nagtitinda ho kayo ng libro pero ngayon po libre niyo na pong
Ano ho ba ito? Pinamimigay po o kumbaga po yung bata o kung kahit matanda po na gustong magbasa, dyan lang po sa inyong aklatan sa bangketa magbabasa tapos ibabalik niya rin? Nagsimula ito sa libre Mm, mm. taong 2000 Opo. at sa dumami at nagsalita ang libro, pinadala ko sa mga nangangailangan sa probinsya at malalayong lugar. Dahil nga libre, naisip ko rin na bukod sa pagpapadala sa ibang bansa, eh, ihatid ang mga libro sa mga kabataan o sino man may hilig magbasa kung saan ako pumupunta, umaalis araw-araw. Opo. Kanya sa pamamaraan na yon na ikakalat ko yung mga dumadating na libro dito at napupuno nga yung aking tinitiran. So, tuwing lalabas ako ng aming tahanan, pupunta sa palengke, pupunta sa mga kaibigan, namimigay ako ng mga aklat para mapag-aralan ko kung ano ang kasagutan na iniatang sa akin ng panahon. Mm. At doon ko nga nakita na kakulangan talaga ng pag-aaral, pagbabasa at pag-iintindi ang ating mga mahilig maglibro. Sa totoo lang, 10% lang sa mga Pilipino ang mahilig magbasa dahil ito ay dayuhang kaisipan. Tayo noon ay tula, awit, Yan, dagit, tama po. no? Mhm. Yan ang una nating panitikan bago ang pagsusulat at pagbabasa. Opo. Tatay Nani, interesado lang ako malaman, ano po ba yung mga paboritong aklat na madalas mong hiramin ng mga kabataan, dito po sa inyong proyekto? Ah, sa panahon ngayon na matagal nang ginaganap ko sa pamimigay ng aklat, ang minumungkahi ko sa lahat ay basahin ang mga aklat tungkol sa ating katawang kaluluwa o katawang espiritu. Kasi karamihan ng ating gawain at problema sa ngayon ay katawang tao. Mhm. Doon umiikot ang maghapon natin at magdamag hanggang pagtulog. Doon sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema na dumadating sa ating katawang tao. Nakalimutan natin ang kahalagahan pala ay meron tayong katawang espiritu at katawang tao, kaluluwa, na Opo. dapat nating alagaan. Ito ay simple lang sa pamamaraan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Opo. Parang maganda po yung inyong binabanggit kasi yung parang focus tayo lagi sir dun sa halimbawa, papaano ko ba yung pagsasaayos ng iyong sarili o Mhm. kaya po halimbawa sa kalusugan, 'di ba Correct. yung pag-iwas sa mga karamdaman. Pero kaya po yung ibang mga bata po no, lalo po ngayon meron tayong mga issue po ng mga minor de edad na gumagawa na ho ng krimen. Kumbaga ho nakakalimutan ng tao yung parang spiritual side Spiritual. naman, Mhm. yung Correct. kabutihang asal din. Tama po, kaya ang ating bansa, napakarami at napakasigla ng relihiyon. Iba-iba. Mm. Merong Katoliko, merong born again, merong Muslim, merong samahang iglesia, merong dating daan, kung ano-ano pang mga protestante. Ano? At napakarami po niyan. No? Yun ang ating kasiglahan, nakalimutan natin dahil ang inaakap karamihan dito sa mga syudad ay ang material na bagay. At Opo. hindi na tayo nagbibigay ng panahon na pag-aralan o basahin ang tungkol sa ating pagpapayabong ng katawang kaluluwa at katawang espiritu sa pamamagitan lang ng simpleng paggawa ng napakaraming mabuting gawain sa araw-araw.
Opo. Mhm. Opo. Tatay Nani, ano po yung sa ngayon yung pinakamalaking hamon po sa pagpapanatili ng inyo pong proyekto? Meron po ba mga aklat po diyan na nasisira, hindi po na ibabalik, yung mga ganun pong issue, Tatay Nani? Laging magkasama ang problema sa isang bagay o sa anumang gawain. At tuunan natin ang solusyon sa problema. Kung mananatili tayo ang puro problema, hindi tayo matatapos. So, paggawa ng solusyon, ang umpisahan natin ng magkaroon ng resulta at hindi naman ang kapitbahay mo ang gagawa ng solusyon, kundi ikaw rin, sarili mo rin, dahil ikaw ang nakakaintindi ng problema at ikaw rin ang naghanap ng solusyon sa problema. Kaya hindi tayo pwedeng mag-asahan. Natutulungan tayo ng kapitbahay natin sa mga problema na nahaharap natin. So tayo ang hahanap ng solusyon para mabigyan natin ng problema. Sarili natin ang magiging susi at daan sa tagumpay ng ating solusyon. Opo. Mang Nani, ilang taon na ho kayo? Kaya ko ho gustong itanong kasi po, sino ho ang tumutulong sa inyo dun ho sa pamamahagi po ng aklat o kaya meron hong gustong magtanong? Meron ho bang umaalalay po sa inyo para po ito ay gawin? Hanggang ngayon, sinimulan ko to sa tulong ng aking pamilya, mga anak. Yan, Sa opo. ngayon, ang kasama ko, kabalikat ko sa pagpapalaganap ng aking gawain. At siguro, baka sakali, manahin na rin nila. Dahil wala naman ako ibang pamamana, kundi itong mission ko sa pamamigay ng libreng aklat. Opo. Kayo po ay 74 ngayon, tama ho ba? O 73? Ah, 75 edad ang tinataha ko na maabot sa aking ginagawa ngayong taon na to. Tama Opo. po. Opo. Saan ho matatagpuan yung inyo pong yung inyo pong aklatan sa bangketa para po dun sa mga gusto pong humingi po ng aklat o kaya po mag-donate Magbasa. po ng aklat o magbasa? Dito po yan sa lugar ng Makati, sa Barangay La Paz, Mhm. at likod ng eskwelahan ng Rafael Palma. Malapit po sa boundary ng Maynila sa San Andres, Belroas Street. Bukas po ang aklatan sa mga gustong magbasa at mag-uwi ng mga aklat. At katulad po ngayong araw at linggo na to, iniintay ko yung mga tiga Abra, Bicol na magdadala ng mga aklat papunta sa kanilang mga lalawigan. Opo. Siguro, Tatay Nani, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, especially sa mga kabataan na nais po makahiram, makabasa po ng inyong mga aklat. Yun nga po, hindi tayo makakapunta sa ating mga balak o layunin kung hindi natin bibigyan ng solusyon o pamamaraan na maintindihan ang ating problema. At tayo rin at hindi ang ating kapitbahay ang magbibigay ng aksyon sa ating gagampanan. Ang napili ko nga ay yung aking pamimigay ng aklat. Dahil sa araw-araw na namimigay ako ng 300 aklat, nagkakaroon ng positibong pakiramdam sa sarili ko at sa mga humihingi ng aklat. At ito'y nagdudulot ng positibo na vibration, frequency, kung tawagin. At yung negatibo ay hindi na nagpupumilit na pumasok sa aming aklatan. So, yung aksyon ng pamimigay ay malaking bagay at nadidevelop natin ang ating sariling kakayahan
ESP, extrasensory powers, at na iintindihan natin ang mangyayari sa mga darating na araw na magiging solusyon sa ating problemang hinaharap. Opo, maraming salamat po, Mang Nani. Thank you po, tatay. Mabuhay pa po kayo ng mahabang panahon. Yes. At God bless you po. Ganun din sa inyong istasyon, kumusta na lang kay Alanige, no? Na natatandaan ko, nakapanayam na rin ako sa inyong istasyon dyan sa May Pasig. Opo, opo. At lumipat na kayo ng inyong istasyon. So, matagal na panahon na yan, no? Kanya, nabuksan na naman muli ang alaala ko sa station manager niya ba yan, si Alanige? Opo, baka yung dati-dati pa po. Kasi po, kami po ni Angel, 20 years old pa lang po kami ngayon. Tatay Nani, maraming salamat. Tatay. God bless Thank you you po. Ganun din ba sa inyo? Maraming salamat po, nakausap po Magandang natin. umaga sa lahat. Opo, magandang umaga po kay Ginoong Hernando Espiritu Guanlao o Mang Nani. Siya po ang nagtatag nitong Reading Club 2000. Baka yung iba sa ating mga kasamahan hindi pa pinapanganak ng year 2000. Pero ang nakakatuwa yung ganitong proyekto ni tatay, no?